Ikalimang araw na ngayon ng Search, Rescue and Retrieval Operation ng NDRRMC sa Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol doon. Kumuha tayo ng update mula kay Justin Ignacio. Justin? Jack, sa patuloy na isinasagawang operasyon ng mga otoridad matapos ang 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, mas tumaas pa nga ang naitalang bilang ng mga biktima ngayong araw. Kung kahapon ay 47 ang naitala ng Office of Civil Defense na namatay sa malakas na lindol sa Mindanao, sa ikalimang araw ng kanilang search, rescue and retrieval operations ngayong Biyernes, umakyat na ito sa 55. Mula sa higit 600, pumalo na rin sa higit 1,000 ang bilang ng sugatan at 38 ang nawawala. Ang mga missing po ay galing po sa karamihan ay galing sa Region 11 na nai-report. And of course, Region 12, no? Marami pong additional missing ay galing po sa Gian, Sarangani, no? 11 po ang dagdag doon. Daan-libong tao na rin ang apektado. As of today, 6 a.m., June 12, 2026, meron na po tayong 86,135 families or close to 392,806 persons na affected, covering some 352 barangays from regions 9, 11, 12, and BARM. Higit 2,000 pamilya o katumbas ng higit 10,000 tao ang nasa loob na ng evacuation centers, habang higit 7,000 pamilya ang pinagsisilbihan sa labas. Nawasak naman ang mahigit 19,000 mga bahay. Higit 3,000 rito ang tuluyang nagiba, habang higit 15,000 naman ang bahagya lamang nasira. Ayon sa OCD, sarado pa rin sa commercial flights ang General Santos Airport. Bukas lang ito para sa military at humanitarian assistance flights. Non-operational din ang ilang mga pantalan, gaya sa General Santos City at Port of Glan, Sarangani. Kaya para makapaghatid ng tulong, ginagamit nila ang mga helicopter at sea vessels ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Bukas naman na ang ilang major road na papunta sa Glan, Sarangani. Na buksan muli ng DPWH on a limited basis, no? Mga light vehicles ang pwedeng dumaan dito, kaya medyo may challenge pa rin. But again, we are using all available sea and air assets para po makaabot tayo sa Glan and even yung Jose Abad Santos na municipality dito sa Davao Occidental. 30 million pesos na food and non-food items na ang naibahagi ng DSWD at iba pang ahensya sa mga naapektuhan. Jack, kaninang alas 5 nitong hapon, no, nang ibahagi ng OCD na sa kanilang situational report kung saan may pagbabago sa numero ng mga namatay. Kung kaninang umaga 55 ang kanilang naitala, bumaba ito sa 46. Tinanong natin, Jack, kung saan nanggaling itong 55. Ang sagot sa atin ng OCD, parte raw ng numero ay nasa missing person. Batay sa kanilang situational report, 2 sa nawawalang tao sa South Cotabato ay nadiskubre nilang nasawi na, habang ilan naman sa mga nawawala sa Davao Occidental ay unang naiulat na nasawi. Bukod pa riyan, Jack, may pagbabago rin doon sa numero ng mga sugatan mula higit 1,000 ayon sa OCD, 688 o bumaba yung numero nito ang naiulat nilang sugatan. Humihingi tayo ngayon ng paliwanag, Jack, kaugnay sa mga pagbabagong ito. Jack? Yes, so Justin, nagkakaroon ng pagbabago sa numero once na nagkaroon ng verification, tama? Yes, Jack. Kasi kaninang umaga, actually, Jack, kahapon, no, naitala na 47 yung bilang ng mga nasawi. At kaninang umaga ay 55 yung naitala. At ngayong alas 5 lang nitong hapon, bumaba yung numero, nasa 46 na. So paglilinaw lang, Jack, sa ngayon, ayon sa OCD, ang bilang ng mga nasawi ay 46. Ang injured o yung mga sugatan ay 688, habang yung mga nawawala ay 38. Jack. Okay, sige, maraming salamat, Justin Ignacio.